Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR ang postponement ng student-exclusive VIP cards sa lahat ng rail services bunsod ng system recalibration nitong Biyernes. Ayon sa DOTR, base sa kanilang initial assessment, ito ay upang masiguro ang smooth and hassle-free sa mga estudyante sa kanilang white VIP cards. Bilang aksyon, maaaring gamitin muna ang single journey tickets na may 50% student discount habang ang senior citizens at may kapansana naman ay gagamitin ng existing white VIP cards para sa nasabing discount. Humingi naman ng paumanhin ang ahensya at sisiguraduhin na maayos ang system issues sa lalong madaling panahon. Mariin naman tinutulan ng Pilipinas ang planong pagtatayo ng China ng isang nature reserve sa Bajo de Masinloc. Naritong ulat. Walang habas na naninindigan ang alyansa ng bantay sa kapayapaan at demokrasya sa pangunguna ni Dr. Jose Antonio Goytia, Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon para sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay makaraang kamakailang nagpahayag ang China ng plano nitong magtayo ng nature reserve sa Bajo de Masinloc na sakop ng WPS. Kaugnay nito ay planong maghain ng isang formal diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa iligal at labag sa batas na hakbang na ito ng China. Ang naturang hakbang ay suportado ng civic groups at National Security Council. Pagsusuportang pahayag ni Goytia, malinaw anya na nilabag ng China ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang arbitration ruling na pumabor sa Pilipinas noong 2016, pati na rin ang 2022 Declaration on the Conduct of Parties. Paggigiit pa ni Goytia nitong kamakailan na hindi debatable ang soberanya ng bansa dahil hindi kailanman anya maaaring ipagbili ang diwa ng isang pagiging Pilipino. Sa panig naman ng China Council, ang naturang nature reserve ay makatutulong upang mapanatili ang diversity, stability at sustainability ng natural ecosystem atoll. Dagdag pa nito, tutukuyin umano ng National Forestry and Grassland Administration ang specific boundaries at zoning ng naturang proyekto. Tumugon naman si National Security Advisor Eduardo Año sa layuning ito ng China. Anya, ang hakbang na ito ay hindi para protektahan ang kapaligiran, kundi isang paghahanda para sakupin ang bahagi ng dagat ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya naman ayon kay Goytia, mapanganib ang kahit kaunti lamang na pagpapabaya. Kaya't lubos niyang ikinatutuwa ang pagpapatuloy ng mga inisyatibo ng film industry na magpalabas ng mga educational documentary film na sumasalamin upang maunawaan at mamulat ang mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng WPS. Bukod sa multi-awarded documentary na Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea, isang pelikula pa ang kasalukuyang ginagawa na magpapakita ng araw-araw na hirap at pagsubok ng ating mga bayani sa WPS. Kabilang sa tema nito ang karahasan at pang-aabuso ng mga dayuhang mananakop, pagpapaliwanag sa karapatan sa ilalim ng pandaigdigang batas at ang pagkapanalo ng bansa sa UNCLOS. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Iprinisenta sa Kamara ang panukalang budget na 44.382 billion pesos para sa fiscal year 2026 ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pangunguna ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma nitong Huwebes, September 11. Batay sa isinulong na budget, mahigit 35 billion pesos o 79% ang nakatakdang ilaan sa maintenance at iba pang operating expenses, habang 8.42 billion pesos naman o 19% ang para sa personal services at 907 million naman o 2% sa
capital outlay upang palakasin ang mga programa sa paggawa at suportahan ang mga empleyado sa bansa. Sa isinagawang pagdinig, ilang mambabatas ang pumuri sa mga programa ng ahensya tulad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers at government internship program na nagbibigay suporta sa mga vulnerableng manggagawa at kabataang benepisyaryo. Samantala, nagtipon ang ilang progressive group sa EDSA Shrine sa Quezon City ngayong Sabado ng umaga alinsunod sa kanilang isinagawang kilos protesta para sa katiwalian kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ilan sa mga ito ang Kabataan, ACT Teachers, Bayan Muna, Anak Bayan, Panday Sining, Kalagayan kontra Korupsyon o KKK at Tindig Pilipinas. Ayon sa mga grupo, sa halip na makinabang ang publiko sa mga proyekto at serbisyo ng pamahalaan, idinadaan ang pondo sa bulsa ng mga tiwaling politiko at kontratista ng gobyerno. Bukod sa mga rallyista, ilang pulis rin ang na-deploy para magbigay ng seguridad sa lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH isinusulong ang dagdag buwis sa unhealthy goods. Pagtuturo ukol sa WPS sa paaralan, bahagi na ng curriculum sa 2026. Pagdinig sa kaso ni FPRRD, ipinagpaliban ng ICC. PBBM, bumisita sa Cambodia, karapatan ng migrant workers isinulong. SP Pro Tempore Lacson, nais mapanatili ang tiwala ng tao sa gobyerno. At Visit Malaysia 2026, formal nang inilunsad sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.